Alam niyo, maliwanag ang Isaiah 40 verse 31 sa English, kung meron tayo. Inahilin tulad tayo ng Diyos sa isang agila. Amen? Ang agila ay tinatawag na hari ng himpapawid. Ang isang description or ang isang merong karakter, ang agila, makinig kayo, kapag may bagyo, umiibabaw yan. Amen? Kapag may mga bagyo na nangyayari dun sa taas, no? Kapag nasa mababa siya, may bagyo yung atmosphere, umiibabaw siya. At naiibabaw niya ang mga bagyo na yon at nakakalayag siya ng maayos. Hello? At every time naman kapag nanghihina ang agila at magpapalit siya ng pakpak, pumapasok siya sa matataas na bundok ng kuweba. We call it the cleft of the rock. At doon napapalitan ang kanyang mga bagong tuka, bagong pakpak. At paglabas niya, another level of strength at kalakasan. Amen? So, hinalon tulad tayo ng agila sa mga naghihintay sa Lord. But those that wait upon the Lord shall renew their strength. Are you with me? Yan ang isang nature o karakter ng agila. Hindi mahinang hayop ang agila. Alam niya sa sarili niya. At yung mga naghihintay sa Lord, sino po mga lagi naghihintay kay Lord dito? No, yung touch ni Lord, yung kapunuan ng Lord, naghihintay ka, sabing ganon, katulad ng isang agila, they shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Hello? Hindi ko alam ang mga bagyo sa buhay nyo, pero sinabi ng Panginoon, no, yung mga naghihintay sa Panginoon katulad ng agila yan, itinataas sa kanilang pakpak. Lumalayag na may katagumpayan dahil sa presensya ng Diyos. Ang mga agila kapag nangihina, no? Nagkakaroon ng kahinaan. Ulitin ko, tayo, mga kapatid, binanggit ni Isaiah yan dahil kapag tayo ay nangihina, kapatid, pumapasok tayo sa presensya ng Panginoon. Hello? There are times na may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sige po, pulang po tayo. There are times na mga dumarating na kahinaan sa atin, mga kapatid. Look at this. Sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo iniiwan at pinababayaan. Sinabi ng Panginoon, ako'y laging nasa inyo. Pero ang kailangan lang, katulad ng isang agila, kapag dumadaan sa mga pagsubok, sa bagyo ng buhay, lumalapit sa Panginoon yan. May kausap ako? Sensya na kayo kasi pag sinasabi kong may kausap ako, gusto kasi mag-agree kayo. Katulad ng isang agila, we have the access. You are with God. You are the Son of God. Kayo'y mga tagapagmana ng Diyos. Kayo ay malaya na kapapasok sa presensya ng Diyos. This is our benefits. Nung nakilala tayo ng Lord, binigyan tayong right na maging anak niya at lahat na nasa Kanya ay nasa atin. And expect na Lord, alam ni Lord, nangihina ka minsan, may dumarating na mga bagyo sa buhay mo, but sabi ng Panginoon, lapit ka sa akin. Amen? Magpalit ka ng pakpak, magbalit ka ng lakas sa aking presensya. Tama? It's our personal. Ang maganda kay Lord, hindi ka dapat mahiya kay Lord pag nanghihina ka. Tama ba? Hindi kailangan lumayo ka kay Lord, lalo kang pagpepiestahan ng kaaway. Dapat lumalapit tayo sa Panginoon. Those who wait on the Lord shall renew, and they shall run and not weary, and they shall walk and not faint. Hindi ka mapapagod. Hindi ka mawawala ng kahinaan, kalakasan na ipapalit ng Lord. Kasi every time na dumarating ang mga pagsubok sa ating buhay, hindi nawawala yan, nasa earth pa rin tayo. Sometimes nakakaroon ng problema sa pamilya, sa health mo. But look at this, there is a God, your Father in heaven who loves you. Amen? Are you with me? Amen. At gusto ko niyang palakasin.
Pero ang sabi niya, lapit tayo sa Kanya. Let us draw nigh to Him and He will draw nigh to us. Amen? Kapatid, agila ka. Ang agila hindi nagpapakita ng kahinaan yan. Malayo, natatanaw niya yung mga vision. Nakikita niya. No? Ang kalakasan yan, hindi nanggaling sa atin, kundi sa Panginoon. Dati mahina tayo. Pero nakipag-isa ka kay Kristo, bago ka ng nilalang. At pinagkalooban ka niya kung ano meron siya, ibinigay sa atin. At ang gusto niya maintindihan natin sa kanyang salita, na lagi tayong lumapit sa Kanya. Tandaan ninyo, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin. Salamat sa dalawang umamen. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin. Sa lahat ng kahinaan mo, siya ang kalakasan mo. Hello? Hindi pwede magsinungaling si Lord. At nakalagay na sa salita ng Diyos yan. Ang kailangan lang, lumapit tayo sa Kanya. At ang lumalapit sa Panginoon, pakinggan niyo to, kailanman hindi pinapahiya ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Those na lumalapit sa pag hindi niya pinapahiya. At anak ka. May anak ba kayo? Ito, wala pa to. Hindi mo matitis ang anak mo pag lumapit sa'yo. Lalo na't may problema siya. Gagawa't gagawa ka ng paraan. Bilang amang makasalanan, gano'n, lalo na yung Diyos na walang kasalanan. Kapag nangihina tayo, lumapit tayo sa Kanya. Dahil, nabanggit lang ni Hani, totoo yan, katotohanan niya, isa kang agila. Sabi mo sa katabi mo, isa kang agila. Amen? Hello? Amen. Hindi ka itik. Hindi ka itik. Minsan ang mentality ng Kristiyano, kawawa naman ako, Lord, tingnan niyo naman ako. Hindi ganyan mag-isip ang itik. Ganyan pala mag-isip ang itik. Ang itik, hindi nakakalipad dyan, sa mababa lang yan. Amen? Pero ang agila, lumalayag yan. At ang isa pang itik, mga kinakain yan, yung mga kanal-kanal. Pero tayo, binibigyan tayong kalakasan ng Panginoon. So, consider yourself, you are highly favored with God. God loves you. Lahat ng pabor nasa iyo, pero gusto ni Lord, maintindihan mo kung sino ka sa buhay na ito. You have been loved, redeemed, justified, tinanggalan ng kasalanan, amen. Pinatawad, amen. Pinaburan, sinanctify, binanal, at darating ang time, pagdating ni Lord, glorification. Mag-glorify tayo. Tama? Kaya isipin mo sa buhay mo, kasi minsan ang labanan natin sa isip, masyadong binibigyan tayo ng kaaway ng mga tungkol sa sanlibutan. Pero kung aalamin natin sa Word of God kung sino ka, no, maintindihan mo to, lalakas ka, isa kang agila, hindi ka pinababayaan ni Lord. Kapag may mga bagyong dumarating sa buhay mo, lumapit ka kay Lord. Tama? Remember, Jesus is the Lord of storm. Amen? No? Nabasa niyo sa Bible yan. Tutulog si Lord, yung mga disciple. Grabe yung bagyo, lakas. Nagtutulog-tulugan si Lord, natakot yung mga disciple. Mamatay kami, Lord. Simple lang ginawa ni Lord, tumayo. Sabi ni Lord, asan ba yung pananampalatayaan nyo? Minsan inanap sa atin ng Lord dyan. Kapag may mga nangyayaring gulo sa buhay natin, trouble sa buhay natin, maaling sa pamilya mo, sa karamdaman mo, sa mga bagay na nagpapagulo ng isip mo, ano mang bagyo yan, signal number 4 man yan, number 3. Sabi ni Lord, tumayo, napakalit ng pananampalataya mo, sinuway yung bagyo. Sinuway niya yung bagyo. Tumigil kayo. Hinto. At nagkaroon ng banayad na alon. Umayos. Amen? Sabi ng mga disciple, sino ka? Anong klase to? Maging ang mga bagyo ay nakikinig sa Kanya.
Amen. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon, hindi natutulog si Lord. Lapit ka lang, kung ano may bagyo sa buhay mo, kayang-kayang ikalmado ng Diyos yan. Amen? Hinahanap lang ni Lord, nasa ng pananampalataya mo, anak. I understand nyo. Kapag may mga matitinding pagsubok sa buhay nyo, minsan naguguluhan tayo, nagugulumihanan tayo. But the Lord, be at peace, sabi ni Lord. Hayaan mo ako, magtiwala tayo sa Panginoon. Kayang-kaya niyang i-calm yung bagyo sa buhay natin. Kinukwento ko to dahil nararanasan ko yun. May mga biglang dumarating sa buhay ko. Kahit naglilingkod tayo, pero pa nagtiwala ka sa Lord, those who trust in the Lord, sabing ganon, will be established. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay hari ng mga hari. Ang Diyos na pinaglilingkuran mo sa sanctuary of the Most High God ay ang Diyos sa Old Testament na humihiwa ng dagat. Ang Diyos na bumubuhay ng patay. Ang Diyos na nagpapapigil sa mga bunganga ng leon. May kausap ako? At ang Diyos na yan ay hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kaya kung kilala mo siya sa buhay mo, hallelujah, He is always on our side. He will never leave you nor forsake you. Kaya ang tema natin, move on, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, move on. Kasi may gagawing matindi pa si Lord sa buhay mo. Are you with me? Ang Diyos ay is a God of increase. He's a God of abundant. He's a God of love. He's a judge. Pero pag nakikita niya ang anak niya at anak niya ay naghihirap, no? He will come and rescue you. Ang Lord hindi lang tagapagligtas ng ating kaluluwa sa langit, dito sa lupa, kaya kanyang iligtas sa mga gawa ng kaaway sa buhay natin. That's who you are. Lagi tayong sinasamahan ng Panginoon. Hindi nagbabago ang Diyos. Kailangan natin siya marana. Kaya tayong hinalin tulad sa agila dahil hindi sa kakaya natin, sa galing natin, dahil may Diyos kang makapangyarihan. At kailanman, hindi kanya ipapaya. Hindi kanya pababayaan. Kailangan lang manampalataya ka na kung sino siya, yun ang paniwalaan mo. Hindi ang bulong ng kaaway. Hindi ang bulong ng sarili mo. Tingnan mo ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Hello? Nararanasan namin yan at hindi namin pwedeng ipasubali yan dahil sa buhay namin, Pastor Tony kami, hindi namin maiakila ang Diyos ay buhay at laging kasama namin. Tama? Walang bagay na mahirap kay Lord. Hirap nito, Lord, ang hirap nito, nagkakamali ka. Totoo yan, pero walang imposible kay Lord. Nature ni Lord yan. Kilalanin natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kailangan lang lagi tayong manampalataya. Amen? Faith, laging hinahanap ni Lord yan kasi minsan nag-iisa kayo. There are times na, alam nyo, automatic yan. Kapag naglingkod ka kay Lord, dalawang kaharian lang yan the kingdom of God and the kingdom of darkness. Amen? Kingdom ni Satan. Tama? Wala naman kingdom yan Pumunta lang dito, ginulo lang yung tao, dinaya. Nagkaroon siya ng kapangyarihan. Well, he's an angel, no? Na nagmalaki sa Panginoon. So, dalawang kaharian, automatic sabi ko lang po, kapag ikaw naglingkod ka sa Panginoon at naging bahagi ka ng kaharian ng Diyos, mag-expect ka ng atake niya. Mag-expect ka ng atake niya. Automatic yan, magiging kaaway ka niya. At gagawa siya ng paraan para pigilan ka. Amen? Amen? Pero napakasarap dahil si Kristo ay nanagumpay na. Amen. At sa paglilingkod mo sa buhay na to, pag kinilala mo siya, wala kang talo. The Bible declares, we are more than conqueror in Christ who loves us. Alam niyo ba yun?
Kung pag-aaralan niyo si Paul, sabi ni Paul, grabe ang pag-ibig na Diyos. At walang sino man makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Ang tabak ba? Ang kakulangan ba? Ang kagutuman ba? Ang mga bagay na kahirapan sa lupang ito, sino makikipaghiwalay sa iyo? Maging ang mga anghel, maging ang kahapon, nakaraan, at darating, lahat ng bagay, walang makapaghihiwalay sa iyo sa Diyos. Amen? Mapapagtagumpayan mo lahat dahil may Kristong nagmamahal sa iyo. Amen? He deserved all the glory. But please, people of God, have faith. Ilang hiningi ni Lord. Have faith. Nasaan ang pananampalataya mo? Siyempre, deserve din si Lord. Mabigyan natin ng pag-ibig, pagsamba, papuri, pagdakila sa kanyang pangalan. Huwag nating kalilimutan yan. Amen? Kasi minsan ang Christian, pag tumaan sa pagsubok, sabi ko nga, di ko alam kung anong signal yan sa buhay mo. No? Nangihina. Bumibigay, umaalis. Nahihiya. That's wrong. We call it, yung parang ano yan, yung condemnation ni Satan. Yan ang trabaho ni Satan. Sabi ni Hani kanina, halos ang buhay niya, gusto niya magpakamatay, gusto niyang patayin ang kanyang asawa, hindi siya yon. Hello? Hindi siya yon. Kaya maging maingat kayo, pero pasalamat tayo sa Lord. Nakilala niyo si Lord. Naglilingkod tayo kay Lord. Amen? Kung maglilingkod kayo kay Lord, todo nyo na. Amen ba? Huwag na kay Satan. Ang trabaho kasi ni Satan, look at this, John 10:10. Dumating ang kaaway dito. Si Satan dumating para magasik. Agawin ka. To steal, to kill, to destroy. Gusto niyang sumakitan si Lord dahil ang tao ay mahal na mahal ng Diyos. Amen? So yun ang trabaho niya. Sirain ang buhay ng tao, kaya yung mga tao nagpapakamatay, dinadaya sa isip, nagiging bondage ng addiction, bondage ng mga kasalanan. No? Yun ang trabaho niya. Idamay niya. Dahil alam ni Satan, pakinggan niyo ako, malapit na siyang hatulan. Amen? Pagdating ni Lord, tapos na siya. Alam niya yung future niya. Kaya ang ginagawa niya, kapatid, dinadaya niya yung mga mahal ng Diyos, yung mga tao. Na huwag lumapit kay Lord, ubusin mo panahon mo. Sa trabaho, ubusin mo panahon mo sa mga ganito. Huwag kayo lalapit kay Lord. He wants to destroy, to kill, to steal the humanity. But God, for God so loved the world. But God so loved the world. Nalaman ni Hani kung kanino dapat lumapit. Amen? Binigay niya ang kanyang anak. Dumating ang kaaway para sirahan tayo, pero si Jesus dumating para bigyan tayo ng buhay at buhay na kaaya-aya. Amen! Kaya huwag niyong katatamaran si Lord. Hindi tayo rito naggagawa ng relihiyon o ritual. Dahil nakita natin ang tunay na daan, buhay at katotohanan. Sumasamba tayo rito, hindi obligasyon. Dahil may inilagay ang Diyos sa puso mo. Sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Kanina, umuwi ako. Dadaling ko yung sasakyan ko. Pagkuha ko ng sasakyan, grabe, ang haba ng pila at prosesyon. Dug. Tapos meron silang maitim na binubuhat. Ang haba. Tapos, mostly kapatid, pakinggan niyo ako, kabataan. Naabag ako. Medyo pumus lang ako sa kanila bago ko ilabas yung sasakyan. Naiiyak ako dahil yung mga kabataan ginagamit ni Satanas to worship in darkness. Amen? Amen. Kawawa itong mga taong ito. At di nyo man alam, mahal na mahal ng Diyos yan. Tama? May kausa ba ako? Kaya ka na born again. Kaya ka tinawag na Lord for the holy calling
Tulungan natin si Lord ma-establish ang kanyang kaharian dito sa lupa. Amen. There is a holy calling in your life. Sabi ni Jesus sa kanyang panalangin, hallowed be thy name, your kingdom come on earth as it is in heaven. Maliwanag po ba yun? Seryoso kayo Ang trabaho natin, ibalik natin ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. Maraming dinaya si Satan. Sino may sabing kaharian niya mundo? No. Sa Panginoon. Amen? Sa Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Mandaraya si Satan, sinungaling. Dinadaya niya ang tao. Napupunta sa maling paniniwala. Namamatay ng walang kabuluhan. Maawa tayo sa kanila. Amen? Hello? Kaya tinawag ka ni Lord, babain natin yung kaharian ng Diyos sa buhay mo. And look at this, hindi ka naman pinabayaan na Lord, di mo naman kaya yan. The Holy Spirit is with you. Kaya pa nagbigay ka ng buhay sa Panginoon, you will see the power of God dadaloy sa'yo. Kakaiba ka manalita. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. At kapag nagsalita ka, maraming tao ang lalapit sa Panginoon. Because of the anointing of God. Hello? Kaya hanggat may buhay ka pa, kapatid, paggamit ka kay Lord. Hello? Tulungan natin si Lord na ibalik ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Maiksi lang ang buhay natin. Nakikinig po ba kayo? Huwag ka na maglaro. At huwag ka na makipag-isa sa sanlibutan. Dahil hindi ka taga-sanlibutan. God loves you. At lagi ko sinasabi to, sa tiyan pa lang ng magulang mo, pinili ka na ng Diyos. Alam ni Lord, tutulungan mo si Lord na ma-establish ang kanyang kaharian dito sa magulong mundo. Binigyan ka, may plano ang Lord sa'yo at gusto kanyang gamitin. Amen? Try to understand what's Christianity all about. It's about passion. It's about power. Amen? It's about principle. Tatlong piyan. Number 1, paliwanag ko lang, sensya na kayo principle. Nasa church kayo, pinagbabasa kayo ng Bible para malaman nyo ang prinsipyo ng Panginoon. Amen? Magkaroon tayo ng wisdom, we have discipleship. Malaman natin ang prinsipyo, dahil ang Biblia ay punong-puno ng prinsipyo ng Diyos. Amen? Kaya yung mga tamad magbasa ng Bible, sino ba tamad magbasa dyan? Yung mga ayaw magbigay ng time, nabubulagan, di alam ang prinsipyo ng Diyos. Laging nananangan sa emosyon. Number 2, passion. What is passion? Pag nalaman mo ang prinsipyo ng Diyos, tuturo sa'yo ni Lord, Nak, tulungan mo ko, marami pang tao ang dapat maligtas. Amen? The Lord will give you the passion na tulungan natin yung mga tao dahil sa Panginoon yan, anak ng Diyos yan, o nilikha ng Diyos yan. Ama, can I see the hand na may passion sa Lord? Naubos ang araw mo, kakapanood ng TV? Naubos ang araw mo, kaka-scroll ng cellphone? Tapos sasabihin mo, passion, pag may sharean mo nga kapatid, ayoko. Hindi ko alam Paano ba Ganon, no? Totoo naman yan. Number 3 fee is power. When you know the Holy Spirit in your life, He will accompany you with power. Pangako ng Diyos yan. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Hallelujah! Thank you, Lord. Pakilagay lang ang ating... we have to move because the Lord is a God of increase. Amen? Hindi tayo pwedeng manatiling nandito lamang. Hindi rin kalooban ng Diyos na manatili ka nakaupo lang.
May gagawin si Lord sa buhay mo. He's a God of moving. Pag sinabing moving, sabi ni Amiga Bisa, action. Action. Verb. Amen? Kailangan gawin. Hindi pwede wala kang gawin. Huwag kang matakot, kapatid. Babak-upan ka ni Lord. Tama? Pero hindi ka naman din pakikialaman naman, then may will ka. Kung mananatili kang parang stagnant, ayaw mong sumunod. Hindi ka pipilitin ni Lord. Kaso nga lang, magiging ganyan lang ang buhay mo. Pero pag nag-decide ka, Lord, please use me, there's a mighty moving in your life from glory to glory. Alam ni Pastor Tony yan, kaya nag-i-amen yan eh. There's something will transform your life by the Spirit of God, and He will create something inside of you na hindi ka na katulad ng dati. Pinangungunahan ka ng banal na Espiritu. Amen? Remember that we are the soldier of God, sabi ng Panginoon. There is a divine calling in your life. Yes, may mga pag-aaral pa, may mga trabaho tayo, pero nating kalimutan, kaya ka binago ng Panginoon ay may banal na pagkatawag sa'yo. Amen. At gusto niya maging bahagi ka ng kanyang kaharian. At ang kaharian niya ay manatili dito sa mundo dahil sa buhay mo. Amen? Di ka naman ba pipilitin ni Lord kung ayaw mo? Ang isa sa pinaka yung self-will natin, ayaw pakialaman ng Diyos yan. Pero doon sa mga susunod, expect for a great mighty moving of the Holy Spirit in your life. Expect a great blessing in your life. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, na nangako sa atin, hindi kita pababayaan. Lahat ng sumpa, inaalis ko sa iyo. Bibigyan kita ng kapangyarihan. Dahil ako'y sumasayo. Sa mga susunod at kikilos, alam ng Diyos yan. Hinihintay ka lang ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hinihintay ka lang ni Lord. Amen. Bitawan mo na yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Ikaw rin, baka matapos ang buhay mo, hindi natin nabigyan kaluguran ng Diyos. Kaya ka pa nabubuhay dahil may plano pa si Lord sa buhay mo. Tama? Wala naglingkod sa Diyos na mahina. Kasama mo si Lord. Tinitingnan lang ni Lord yung decision mo. This church is a blessed church. Nagsimula kami sa maliit. Ila Pastor Tony, maliit pa ako. Pinangunahan ng Panginoon, nalipat tayo. At sasabihin ko sa gabing ito, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. There's a great mighty moving of the Holy Spirit. At ilalagay pa tayo sa mga bagay na kamangha-manghang gagawin ng Diyos sa ating buhay. For we are part of His body. And the word of the Lord, marami pa raw siyang kaluluwang padadala sa iglesyang ito. Salamat sa 5 amen. 3,000 souls. Nangyayari niya sa iba't ibang branch ng Sanctuary of the Most High God. Dahil ang Diyos ay gumagawa. Kapatid, let us move. There's a new season rising. Mga bagong anak ng Diyos, patingin nga, na handang magbigay ng buhay kay Lord. Totoo ba yun? Hello? Naghihintay si Lord. No? Sabi, the Holy Spirit, in the Hebrew word ruach, the spirit of wind, the power. Alam niyo ang isang karakter ng banal na spirito? Makinig kayo sa akin. Nagke-create siya ng mga bago. May kausap ako? It was in Genesis when God said, let there be light. The Holy Spirit is hovering. And then pag sinabi niya, let there be light, gagawa yung Holy Spirit, magkikreate. Let there be mountains. Let there be land. Let there be animals. The Holy Spirit will create. At pang-anim, tayo ang kinreate ang ating Ama. One of the character of the Holy Spirit is to create new things in your life. Until now, sabi ni Lord, I will do new things.
Hindi po pwedeng manatiling ganyan ka lang. Pag nagnasa ka, may ipapakita mga bagong kamanghamangang gagawin ang Diyos sa buhay mo. One of the character of God, baguhin ka. One of the character of God, yung wala ka, ibibigay niya. Amen? From nothing to something. Kung wala ka, Lord, wala ako nito, humanda ka, kayang ibigay ng Lord yan. He create all things according to His will. Are you with me? The Holy Spirit will give you a mighty move in your heart that will change your life, transform your life dramatically. Kung ano man ang hinihiling mo, ibibigay ni Lord ayon sa kanyang kalooban. Amen? Mangyayari na ang kapangyarihan niya ay dumaloy sa atin. He will create. Kung ikaw ay dating mahiyain, when you ask God personal, Lord, bigyan niyo ako ng lakas sa loob, gagawa siya ng bago sa buhay mo. May kausap ako? Kung ikaw ay dating nahihirapan sa buhay na to, may mga bandages tayo na paulit-ulit na kasalanan, and let us come to the Holy Spirit, to our God. As you commune with Him, there is what we call impartation. The Holy Spirit will change you from glory to glory. Amen? Karakter ng Diyos yan. Ewan ko lang, bakit hindi nababago ang iba? Baka hindi ka lumalapit. Baka hindi ka humihingi. Hindi ka nagnanasa, Lord, gamitin mo ko. Hello? Pero pag ginawa mo yan, willing si Lord. Because He has the ability to change you. Pakinggan niyo ako. Tingnan niyo ako. You cannot change yourself. Maaring magkaroon ka ng baby or kaya ko yan by your own will. Only kung tahimik ka dati, magtataka ang mga tao. Kung dati kang alipin ng mga bisyo, alak, sigarilyo, sugal, then God will change you. Amen? Siya, yung pinaglilingkuran niyo dito sa Sanctuary of the Most High God, hindi lang yan yung parang lalapitan niyo pag may kailangan kayo. Although, salamat kay Lord, but He's waiting for you to be used. Gamitin ka sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa mga tao, makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. There are Christian na kapag nagsalita, naiiyak yung iba. Ano ba? Ba't parang may kapangyarihan sa'yo? Because of the power of God. Ano namang Christian na marunong lang, magaling lang. Pero iba yung kapangyarihan ng Diyos. Sa Bible, kapag tumatayo ang isang kakaiba ang tinuturo ng taong to, may kapangyarihan lumalabas sa kanya. Hello? Our God never change. Kapatid, di siya nagbabago pero binabago niya tayo. You are not an ordinary person. God is willing to use you. And it's God naghihintay lang, babak-upan kanya ng kanyang kapangyarihan. But the thing is, do you desire it? Amen? No, nakita nyo ang lahat ng taong naglingkod sa Bible, binakapan ang kapangyarihan ng Diyos. At ang Diyos natin ay hindi nagbabago ngayon, kahapon at magpakailanman. If you want your family to be born again, come on, God will do it for you. Kung nanasahin natin. If you want, yung kasama mo sa trabaho, sa eskwelahan, just talk to the Holy Spirit. Humble yourself. And He has the power to give you. He has the power na maglagay sa'yo ng kapangyarihan. Alam niyo ang trabaho ng Holy Spirit? Kumukuha ng kapangyarihan sa trono ng kapangyarihan ng Diyos yan. Ang banal na spirito. Kumukuha ng glory sa trono ng Diyos sa langit. In the heaven and earth. Ibababa niya. At ibibigay sa iyo. If you are willing,
The Holy Spirit will give it to you. And then it will change your perception. There's something fire in your heart. It's the desire. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ready ka ba magpagamit kay Lord? Amen! Palakpakan nga natin si Lord. Ito, church, lagi ko sinasabi to. Hindi na may mili ang Diyos kung may pinag-aralan ka o wala. Kung bata ka pa o may edad ka na. Pag gusto mo magpagamit sa Lord, God will use you for His glory. It's your decision. Amen. Available si Lord. Hindi ka pagdadamutan ni Lord. Ba't sila, pastor, naglilingkod sila na? Alam nyo, hindi kami nagmamalaki. Resulta to ng gusto naming lumapit sa Panginoon. Na-create sa amin yung paglilingkod. Dito yung galing namin na gusto namin. Dahil may Diyos na tutulong sa'yo, magpapala ng buhay mo. At lagi kang sasamahan ng Panginoon. Magiging protection mo ang Panginoon dahil siya yung Diyos na tumawag sa'yo. Amen? Yun nga lang, kapatid, ang reality, the enemy will stop you. The enemy sometimes will give ng mga pagsubok sa buhay mo na minsan hindi mo kaya dahil alam niya, alam ng dyablo, kapag ikaw nagseryoso sa Panginoon, patay siya. You will be a threat to His kingdom. Dahil pag ikaw ginamit ng Panginoon, pakinggan niyo ako, ang mga kamay na papatungan mo ay gagaling. Ang mga taong nahihirapan emotionally, magkakaroon ng kaginhawahan because you are a vessel of God. Hello? Walang bagay na kapag kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, gagawa siya sa buhay natin. Church, there's a great move right now, and if you are aware, ipapakita sa iyo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ulitin ko to, huwag mo sabing simple ka lang. Huwag mo sabing ganito lang ako, wala akong gifts. It's your desire. It's your heart. Nothing is impossible to God. God will charge you. God will give you the strength and the power if you have the desire to be used by God. Gusto mo bang pagamit sa Lord? Sabi mo sa katabi mo, gusto mo pagamit sa Lord? Ano sabi niya? Kapatid, tatotohanan lang ha. Makinig kayo sa akin. Mahirap kasi gamitin ka ni Lord kung di ka nagbabasa ng Bible. That's truth. Mahirap kang gamitin ni Lord kung ang buong araw mo babad sa television. How can you receive the power of the Holy Spirit? That's the worldly thing. Kasi isa sa paglilingkod natin, alam nyo kapatid, may babayaran yan eh. Pag nakita ng Diyos yung tunay na puso mo na paglilingkod, tunay na nais mo, diyan ka gagamitin ng Panginoon. Hello? Do not live natural. You are supernatural. Because of the Spirit of the Lord residing in you. Amen? Huwag lang nating kulungin. Alam niyo, ang ganda ng gagawin ng Panginoon. Sabi niya sa 1 Corinthians 2:9, look at this. We have to move in the new season of God. May gagawin si Lord. Sabi ng 2 Corinthians 2:9, hallelujah. Sa English na lang, kapatid. Hallelujah. But it is written, I had not seen, nor ear have heard, neither have entered into the heart of man the thing what God has prepared for them that love Him. Do you love the Lord? Do you love the Lord? Hindi pa nakita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa pumasok sa puso ng mga tao ang inihanda ng Diyos. Hello? Sa taong umiibig sa Kanya. Pakinggan niyo ako. May mga mangyayari pa sa buhay niyo na hindi niyo pa natatanggap. Pero malaking pagkilos ng Diyos. Wala nag-amen. May biglip si Lord sa buhay ninyo. At ang iglesyang ito'y tinatawag ng Panginoon, gamitin mightily.
at kayo ang mga nakapaloob dito. May mangyayari sa inyo na hindi pa nangyari sa buhay nyo, pero inihanda na ng Diyos to para makakita nyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hello! Lord, di ko pa nakita to ah. Alam nyo, pag sinabi ko, hindi lang sa salvation to, hindi lang sa emotion to, even in physical, kayang-kaya kang i-bless ni Lord. Yung mga bagay na hindi mo pa natatanggap, di pa dumating, God will bless you. Masarap maglingkod kay Lord. Amen! Hello! Kahit na minsan ang kalaban mo ay ang mundo, ang kaibigan mo, mga nagsasabi sa iyo, "Oy, born again ka dyan." Mga nagsasabi, "Huwag mo silang intindihin." Huwag mo silang intindihin. Huwag kang paapekto sa kanila. Dahil may Diyos na nagplano sa buhay mo, na gusto niyang ipakita ang kaluwalhatian niya sa buhay mo. Tama? God will change. Sabi ng next verse dyan, di pa nakita ang inihanda ng Diyos para sa iyo. But God has revealed them unto us by Spirit. For the Spirit searches all things, the deep things of God. Kaya kailangan natin makipag-isa sa banal na Espiritu. Amen. Hello? Kaya nakikipag-intimacy tayo sa Holy Spirit because the Holy Spirit will give you something, will transform you na hindi pa nangyayari sa buhay mo, hindi po mo naririnig, pero inihanda ng Diyos para mamangha ang mga tao na ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Amen? And I will tell you, even the enemy, even the gates of hell cannot prevail. Hindi mananagumpay. Dahil kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Amen! Hallelujah, kapatid! May binaba po sa iglesyang ito. There's a new thing na gagawin si Lord at gusto ko po makasabay po tayo. Amen? May mga kapatid na mga bagong dumating. Sila'y pinarating ng Panginoon upang maging kabahagi natin. Every Sunday, may mga bagong souls. Amen? Nagbubukas si Lord ng mga opening door because God has a plan in this church na mga anak niya ay gagamitin niya. Mga kapatid, humanda ka. Mga bagay na hindi pa nangyayari sa iyo, pero inihanda na ng Diyos para makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sabi ni Lord now, sabi ng Ephesians 3:20. Hallelujah. Thank you, Jesus. Look at the move of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Now, sabi mo. Ngayon. Tama? Ngayon. Naghihintay lang ang banal na Espiritu. Amen? Now. Hindi kahapon, hindi darating. Now. Amen? Now to Him, our God, who is able, that is able to do exceedingly. Si pastor lang ang nag-wow, ano? Alam ni pastor yan eh. Dapat mag-wow ka. Pag sinabing exceedingly, sabi sa Tagalog yan, ano yan? Higit. Now, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, na kayang-kaya, He has the ability, able, hintay ka ni Lord eh, able to do exceedingly abundantly above all. Amen! Kaya niyang gumawa ng higit sa lahat ng bagay, unmeasurable, things na hindi mo na malirip, pero gagawin niya sa buhay mo. At ang sinabi ng Diyos na to, kapatid, na more than you ask, higit sa mga hinihiling mo. Higit sa mga pinapanalangin mo. Higit sa mga iniisip mo. Kayang lagpasan ng Diyos yan sa buhay mo. Amen! Sabi ni Ani, hirap na ako. Gusto ko nang magpakamatay. Nahihirapan yung buhay niya. Look at this. Jesus came. And God
give her a good life. Maring sinasabi mo, Panginoon, ito po ang hinihiling ko, sana mangyari. Sabi ni Lord, higit pa sa hinihiling mo. Iyan ang gusto ng Diyos. Amen? Mabuhay ka sa biyaya niya, sa pag-ibig niya. Dahil pag nabuhay ka sa Kanya, mararanasan mo ang tunay na buhay. Amen! Kung may hinihiling ka, graduate ako, Lord. Pagpalain mo ko, Panginoon. Look at this, the Word of God. More than you ask or think, to the power that worketh in you. Hindi sinungaling ang salita ng Diyos, kapatid. Maging ready ka sa new dimension. The new moving of the Holy Spirit in your life. Huwag kang maging stagnant. Kung ito ang panahon na hindi ka nagbabasa ng Bible, mamaya, basahin mo na. Hello! Kung ito yung panahon na hindi ka nananalangin na para bang simple ka lang, gusto mo simple, huwag, kapatid! Dahil may inihanda sa'yo si Lord, higit makapangyarihan. Gusto kanyang gamitin para sa kanyang kaharian. Hello? At sisiguraduhin ko sa inyo, ang mga nagpapagamit sa Panginoon, hindi nawawala ng pagpapala sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa paglilingkod mo, pwede niyang pagpalain ang trabaho mo, ang negosyo mo. Sa paglilingkod mo, pwede niyang pagpalain ang mga anak mo. Dahil siya yung Diyos na nagpapala sa ating buhay. Amen. That is the Word of God. Higit binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kapatid, sa ating pagkilos, makinig kayo, hallelujah. May pagkilos ang Panginoon. Kailangan sumabay tayo ron, kapatid. Marinig nyo ang tinig ng Diyos. Hindi tayo ritual dito na umatin lang kayo at nakikinig. May gagawin ang Diyos sa buhay mo. Makikialam ang Diyos sa buhay mo. Sa anak mo, sa pamilya mo, ipapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Dahil tinawag ka, pinili ka, minahal ka, para ka sa Diyos. Hindi ka para sa sanlibutan. Hindi ka para mag-struggle. Lapitan mo lang si Lord. At ang lahat ng hinihingi mo, iniisip mo higit pa, kayang ibigay ni Lord para sa kanyang kapurihan. So tayo na meron kang hindi mapagtagumpayan, this is the season of victory. Kung ito yung tayo na paulitin yung kasalanan, this is the season of freedom. Dahil ang banal na spirito, ang Diyos kapag umipo sa atin, ang banal na spirito, sinabi ko kanina, gagawa siya ng bago sa buhay mo. Amen. Mahina ako rito, Lord. It's time that God will give you the strength. Lord, wala akong ministry. It's time that God will reveal you the ministry. Moving in the Spirit of God. And this church is blessed by God. Narito kayo para hindi lang umupo. Narito tayo para gamitin ng Panginoon. Hello? Trust God. Speak to God. Go to God and let the fire of God consume you. It's the Holy Spirit. Amen? It's the Holy Spirit. Pag sinabi ko kasing Holy Spirit, personal yan, kapatid. Your personal intimacy with God. Huwag kang mahihiya kay Lord, tatay mo yan. Ang problema lang, tinatamad tayo. Yun ang problema. Binibigyan tayo ni Satanas. Huwag na. Ganyan ka na lang. Pero sabi ng Panginoon, pakinggan nyo to, anak, sabi ni Lord, may inihanda ako sa'yo. Hindi pa dumarating sa buhay mo. Hindi pa naririnig, pumapasok sa puso mo. Inihanda ko na para sa buhay mo. Amen? It's time to stand up. The Lord is with us. Amen? We are a powerful people because of the Holy Spirit in us. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, hindi ka mahina. Malakas ka. Agila ka. Hindi ka itik. Agila ka.
Pastor, may kahinaan kasi ko rito eh. Hindi ko maisuko to. Hindi ko maibigay to. Bakit hindi mo maisuko? It's your will. Pero pag sinuko mo kay Lord, sinurrender mo yan. Expect God will use you mightily. Kapatid, henerasyon natin to. Makita ng Diyos ang kanyang mga anak sa kanyang henerasyon. Henerasyon natin to, 2,000. May henerasyon sila David, may henerasyon sila Daniel. He's a God of generation. Amen? And this is our generation. The Lord is looking for those people na gagamitin niya sa henerasyong ito. Mabuhay ka para sa Diyos. Amen? At sisiguraduhin ko sa iyo, aapakan mo ang dyablo. Sisisiwin mo yung mga pagsubok sa buhay mo. Dahil may Kristo nagbibigay sa iyo ng tagumpay. Hindi ka na namin tuturuan, ikaw ang patatayuin ng Diyos. At makikita namin ang liwanag sa buhay mo. Amen? Huwag natin sayangin ang ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya sa paglipat natin, alisin mo kapatid. Sabi sa Ehipto, noong time ang mga Israel, pinalipat ng Panginoon. Kasi ang puso ng Diyos, huwag kang manatiling nahihirapan. Israel is bondage, slaves of the Egypt. Hindi gusto ng Diyos yun. Gusto silang palipatin ng Diyos sa masagana at magandang buhay. Maging sa'yo kapatid, baka ini-slave ka na ng kasalanan. Ini-slave tayo ng mga bagay na nagpapahirap sa atin para pumunta sa kalooban ng Panginoon. Andyan ang ating tagapagligtas, si Jesus. Natutulong sa atin. Amen! Hallelujah! No, sa pag-journey nila, no, ihanda mo lang ang puso mo. Dahil ang gusto ng Panginoon sa paglalakbay natin, dalawang bagay lang. You must have a heart of expectancy. A heart you expect God will use you mightily. Amen? Pangalawa, you must have renewed mind. Kailangan malipat mo na yung mind mo kasi yung mind mo ano to eh. Minsan mukhang pera to. Minsan ito yung ako. Ito yung mga sarili mo na pag-iisip mo. Baguhin mo yan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Renewed mind. Alam nyo, naging problema sa Israelita kaya hindi nakapasok. Unbelief. May kausap ako? May kausap ako? Sabi ng, look at this, in Hebrew 3:19 o verse 3:18, pakita ko lang sa inyo. Hebrew 3:18 and 19. And to whom swear that they should not enter. Hindi sila nakapasok eh. Ang ganda naman ng plano ng Lord sa kanila. Because their heart is not established. Puro sila reklamo. Unbelief. Sabi nga nun dito, no? But to them that believe not, verse 19, nangako ang Diyos sa kanila. So we see that they could not enter in because of unbelief. Baka hindi ka, Lord, tayo ka ba? Lord, ayoko, Lord. Baka, and unbelief is a result of unrenewed mind. Hindi kasi renewed ang mind eh. Habang sa paglalakbay, puro reklamo. Lord, balik mo na kami. Hindi na, umalis sila sa Egypt. Pero yung mentality nila, hindi na bago. Balik mo na kami. Mamamatay kami rito. Okay lang maging bandage kami. Wow. Nakikipag-usap ka sa Diyos na makapangyarihan na gusto kong pagpalain. Tapos ang pag-iisip mo, ganun. Amen ba? Amen ba? You must believe. Take away the unbelief that your life will be blessed by God. That your life is destined to be blessed by the Lord. Amen. God will lift you up even into your family. God will bless your life. God will strengthen you like an eagle if you believe in Him. Tama? Kaya baguhin mo ang pag-iisip mo, kapatid.
sa mga salita ng Diyos. Hindi po pwedeng pumulot-pulot ka lang sinasabi ng mga tao at kung nararamdaman ng emosyon mo at ang binubulong ng kaaway sa'yo. Mamatay ka dyan, walang mangyayari dyan. No? Kaya ganun ang kanila. Kailangan you must establish a faith. At nakita natin yung faith na yan kay Joshua at kay Caleb. Amen? Hello? Sinabi na ni Lord, papupuntahin kami at naniniwala kami. At kahit nakita nila yung malalaking dambuhalang giant na haharang sa kanila, sabi na kanilang puso, naniniwala ka sa aming Diyos. Yung mga dambuhalang mga giant na yan, gagawing tinapay lang ng Panginoon yan. A fire in the spirit. Believing God. Amen? At sila'y nakapasok sa pangako ng Panginoon. Hello? Si Mark, tinatawag ko si Mark. Hallelujah. Church, I sense the Holy Spirit right now. I sense the Holy Spirit. At pinasasabi ng Diyos sa'yo, makinig kayo. Sabi ng Banal na Espiritu, anak, hindi pa ako tapos sa'yo. There is more na gusto ko ibigay sa'yo. Ito yung panahon na hindi ka naluluha. Ito yung panahon na sasabihin mo, malaya ako. At may blessing kay Lord. The Holy Spirit is moving right now. And speaking to you, kapatid. Sabi ni Lord, you are my treasure. My eyes is with you. Naghihintay ako ng hakbang mo, anak. Ready na ako. Binayaran na kita sa krus. Pinalaya na kita. It's time for you to walk. It's time for you to decide. Dahil hindi pa ako tapos sa'yo. There must be an increase. There must be a moving, a change in your life. That people will see, sino to na dating ganito? Pero ngayon pinagpapala. Pero ngayon bago na sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo rito ay covered ng presence ni Lord. Wala akong namimili si Lord. Sila pastor kasi mga pastor yan. No! If you hear the word of God, if you hear the Holy Spirit today, huwag mo nang pagmagtigasin ang iyong ulo. Do not harden your heart. Matagal ka na kinakausap ni Lord. Matagal ka nang ninanais ni Lord. You are part of a big lift of God. At sa paghakbang mo, kapatid, pakinggan mo to, aalisin niya ang mga bigat sa buhay mo. Pagagalingin niya ang mga sakit karamdaman sa buhay mo. Aalisin niya yung mga hadlang para makalakad ka. Makakilos ka.